Magandang gabi po. Tayo ho'y magsisimula na. Tayo ho'y oras na. At salamat po sa Panginoon. Tayo ho'y muling makakasamba sa ating Panginoon. So tayo po'y magsisimula na po sa ating pag-aawitan at tawagin natin si Brother Aaron. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Tayo po ay magsimula na po ng ating pong gawain. Tayo po muna po yung mag-awitan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Awitin po natin ito, Tell It to Jesus. Numang kabigatan, numang pagsubok, po, atin pong ilapit lamang ito sa Panginoon. Siya po ang ating peace. Siya po yung ating dapat pagtiwalaan. Sing. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. Such a friend or brother, tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks unbidden? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Have you seen that man's hidden? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. Tell it to Jesus. Sa pong awit, awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. Sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with
with my Lord so near, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Sa bagay pong ito, tayo pong muna yung manalangin. Tayo pong lahat ay tumungo at pumikit, shall we pray. Banal naming Diyos, Ama naming mapagpala at makapangyarihan po sa lahat. Sa gabi pong ito, Panginoon, ay lubos po kami nagpapasalamat sa napakalaki mo po, Panginoong biyaya, na kami po ay dinala mo sa dakong ito upang magkatipon-tipon, Panginoon, sa iisang spirito. Panginoon, batid po namin na hindi po lahat ng tao, Panginoon, ay ganito po ang ginagawa sa sandali pong ito. But we praise you, O God, for giving us this privilege na kami, Panginoon, na iyo pong biniyayaan sa pamamagitan po ng iyo pong anak ang Panginoong Jesus. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng katuwaan, ng pagnanasa na sa iyo, Panginoon, tanging magtiwala sapagkat wala na pong ibang pangalan na pwede namin pagtiwalaan, Panginoon. Salamat po. Dakilang Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay humihingi po muli ng iyo pong awa at habag. Panginoon, anumang Panginoong bagay na nakikita mo sa buhay po ng bawat isa na hindi po nakalulugod po sa iyo. Amang banal, dalangin po namin ang iyo pong pagpapatawad sa anuman Panginoong kasalanan, anuman Panginoong maling motibo, anuman Panginoong maling haka ng aming pong buhay. Panginoon, iyo pong ayusin ang anuman Panginoon liko na iyo pong nakikita sa amin pong mga puso at isip. At ang manawa po ang amin pong mga buhay, ang amin pong buong pagkatao ay masumpungan mo, Panginoon, na totally surrendered po sa iyo sa mga oras pong ito. At amang banal, amin pong dalangin sa amin pong mga kapatid na naglalakbay pa po patungo po sa dakong ito upang amin po makasama sa gawain po ng pananalangin. Panginoon, kayo po mag-ingat. Tama, tunay nga po na iyo pong patuloy kami, Panginoon, gabayan sa bawat bahagi ng amin pong gawain ito. Nawa, Panginoon, kayo po magturo sa amin ng pananalangin sapagkat kami po sa amin pong mga sarili wala pong magagawa. Panginoong Diyos, nawa po ay ikaw po ang tunay pong maitaas. Nawa po ang iyo pong kalooban ang tunay po naming nasay ng amin pong maging kagutuman at kauhawan sa mga oras pong ito. Salamat po, Panginoon, ng maraming at ang lahat po ng bagay dito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mari na po kayong umupo. Tayo po umawit pa po ng isa pang awit. Awitin po natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Wala na pong iba pang bagay na mas tatamis sa pagtitiwala po sa ating Panginoon. Sing. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious
bahagi pong ito, ating pagtawagin natin pong tagapanguna. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po sa biyaya po ng Panginoon, tayo pong lahat ay dinako niya pong muli dito sa kanyang bahay-sambahan upang manalangin. At sa biyaya po ng Panginoon, kahit po malamig, marami po yung may mga karamdaman ngayon, kung nga po ay sinisipon, tsaka medyo po masamang pakiramdam. Pero sa biyaya po ng Panginoon, siya po ay tapat at patuloy pong nagbibigay ng kalakasan. Ano po? Sa gabi pong ito, tayo po ay magpapatuloy. Tayo po ay muli ay magkakaroon ng palagi po nating ginagawa. Nagbabalita po sa buong isang linggong mga nangyari at sa mga napagplanuhan po, napagmitingan po dito sa iglesia. Sa January 12 po na darating, second Sunday of the month of January, sa 8:15 to 10 a.m., monthly evangelistic campaign po natin. Ito po ay atin na talagang ginagawa dito sa bahay-sambahan po ng Panginoon at ang tema niya po ay bagong tao sa bagong taon. Sa Sunday po, Sunday morning, 8:15, opo. At ang ating tagapagsalita po dito ay walang iba po kundi si Brother Joseph Panelo at atin po siyang ipanalangin ng paggawa po ng banal na spirito dahil kahit gaano po kagaling yung isang tagapagsalita, kung wala naman pong paggagawa ng banal na spirito ay wala din naman pong halaga ang lahat po ng naimik. Kaya po siya ay ating ipanalangin at ang verse po doon ay 2 Corinthians 5:17. Nawa po ay maging sa ating buhay na mga Kristiyano ay hindi lamang po tayo gumagawa ng ating mga pagbabago sa pagtatapos ng taon. Ano po? At sa 10 a.m. po to 10:10, short break. At ito po ay kadalasan pa din na sinasabi sa atin na sa mga magulang po at sa may mga batang kasama ay patuloy pong ipinapaalala na yung mga bata po ay wag nang papayagang lumabas dahil po delikado. Maaring sabihin po natin na hindi pa nangyayari, kaya wag naman po natin sanang hintayin pa na may mangyari sa mga bata. Ano po, dahil mga bata po ay reckless nga po, talagang palabas-labas. Kaya po sana ay magdala na po. Ito po yung madalas na paalala din na ang mga bata po nawa ay pagbaunan na lang po ng kanilang pagkain dito. Ano po, ito po yung break na ito ay ginagamit po para sa mga gagamit ng comfort room, ano po, makapag-ayos para po sa paghahanda sa susunod pong gawain. Sa 10:10 hanggang 11:30 po, ating pong worship proper. At ang ating tagapagsalita po dito ay ang ating pastor. Ano po, siya po yung ating tagapagsalita dito na in-emphasize po yung God in His holiness. Ano po, ito po yung ating pag-aaralan sa Sunday. At sa afternoon service naman po, tayo po ay magpatuloy 1:30 po hanggang 3:45 p.m. Ito naman po yung Church Group Fellowship. Ano po, naasahan po ditong makaka-attend muli ang mga married men, legions, young fillers, at saka young people po. Ano po, inaasahan po dahil hindi lamang po umaga yung pagsamba sa Panginoon. Ano po, ang pagsamba po natin sa Panginoon ay buong araw po ng linggo. At yung pong ibinigay sa atin ng Panginoon. At tayo po ay umattend dahil po sa mga ganitong klase po ng pagtitipon ay ito po yung way ng Panginoon upang tayo pong mga anak niya ay palakasin niya po. Magpalakasan po tayo sa bawat isa. At ito po yung kanyang ginagamit sa ating buhay. Ano po? Sa 4 p.m. to 6 p.m. naman po, supposed to be ito po talaga ay ating gospel hour. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay may revival po tayo. Si Pastor Fred De Vega po yung tagapagsalita. At yun po yung first day ng revival. Tapos po, second po ay sa Monday and Tuesday naman po. Kaya tayo pong lahat ay inaasahan na maka-attend po sa gawaing ito dahil ito po ay isang napakalaking biyaya po sa ating buhay na makapakinig po ng salita ng Panginoon. At sa church prayer request naman po, tayo po ay dumako sa prayer request ng ating simbahan para po ating maipanalangin kung bakit po tayo nandito ngayon dahil po tayo nga po ay mananalangin. Kaya atin din pong ipanalangin yung gawain po nga sa ating simbahan. Una po ay Church Continuous Drive in Soul Winning. Ano po, kung bakit po tayo naligtas dahil po may nangaral sa atin. Kaya atin pong patuloy na ipanalangin
yung gawain pong ito na nawa po ay may magpatuloy. Hindi man po tayo magamit sa pagsasalita, nawa po ay magamit tayo sa pananalangin po. Ano po? At patuloy po every Thursday night, church-wide follow-up visitation. Yung may mga free po, every Thursday night, inaanyayahan po namin kayo na makisali po sa mga Bible studies po na nangyayari. At okay naman po, may pagkain naman po doon sa baba before po umalis. Kaya nasaan po ang lahat na makibahagi po sa pong napakalaking pribilehiyo pong makapaglingkod sa Panginoon. Ano po, tulad nga po ng last Sunday, may mga pumila dito, magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. At meron naman pong gusto pang sumali dahil po sa katotohanan po, nakakahiya na tayo po'y pupunta sa langit, tatanungin tayo ng Panginoon kung ano ang nagawa natin sa lupa at wala po tayong nagawa para sa Kanya. Ano po? Sa every second Sunday naman po, patuloy po natin ipanalangin. Yun nga po, tayo nga po'y may ginaganap na Soul Winning Sunday po, every second Sunday of the month. Tsaka po yung extended service to our outreaches. Sa Puyo, patuloy po natin ipanalangin. Sa Brother Ayo po ay sa aming meeting kanina, ay napagmitingan nga po nila sa Puyo na sila po may balak ng magkaroon doon ng prayer meeting every Friday night. Kaya po ating ipanalangin doon. Sa Concepcion, kay Brother Jeffrey naman po, sa kanyang pangunguna doon, patuloy po nating ipanalangin ng gawain po ng Panginoon sa lugar na yon na patuloy pong magbunga. Ano po? Sa Lipa, at hindi pong patuloy na ipanalangin, ngayon po ay naroroon po yung ating mga kamanggagawa, si Brother Edmar, Brother Maki, at si Brother Jay, na sila naman po yung ginagamit sa lugar ng Lipa na mangaral, at ngayon nga po ay may prayer meeting sila doon, at hindi pong ipanalangin yung katagumpayan po ng gawain doon. At biyaya po ng Panginoon dahil may 3 na pong nabautismuhan sa lugar ng Lipa. Ano po? At ang mga bahagi po natin doon, kahit hindi man po tayo nakasama doon, ngunit sa pananalangin po ay napakalaking bahagi po ang naibigay ng bawat isa sa atin. Kaya po ipagpatuloy po natin. Another prospect po ng lugar sa El Sitio po. Ito po si Brother Ayo ay ginagamit din po sa lugar na yon. At ang Young Feelers po ay may balak din mag-saturate po doon sa El Sitio. Kaya po ipanalangin po natin patuloy ang lugar na yon. At ang isang beses po ako nga po ay nakasama doon. Tunay po, napakarami pong mga natuturuan. Mga kabataan po, mga teenager, sa edad 16 to 18 po ang kanilang mga edad na mga natuturuan doon. At may mga kapatiran pong ginagamit. Nawa tayo po patuloy pong makasama sa gawaing yon. Ano po? At maging sa maintenance po ng ating mga sasakyan. Tunay po na mga sasakyan dito po sa Good Shepherd ay mga matatanda na rin po. At nangangalawang na ang sabi. Yung van po ay nasa pagawaan at may 70,000 po na halaga para po siya ay maayos. At sa Blue Jeep naman po, para patuloy po itong magamit, ay ibibili nga po ng bagong makina. Kaya po sa biyaya ng Panginoon, patuloy po nating ipanalangin yung financial, na ang Panginoon po ay tunay na magpo-provide dahil itinatag niya nga po ito sa kanyang biyaya. Kaya alam po natin na siya po magpo-provide ng lahat at ating pong ipanalangin. At may isa pa po kaming napagmitingan, yung Bag of Blessings. Ito naman po ay ating tulong sa mga nangangailangan. Ito po ay every last month, I think, or first Sunday. Magdadala po tayo ng kahit maliit na bag. Lalagyan natin ng damit, ng dilata, basta po yung mga pagkain na matagal bago masira. Para po ating mabahagi sa mga nangangailangan po, sa mga kapos, ay atin nga pong maibigay. At sa biyaya po ng Panginoon ay nanalangin din po ng paglalagyan dito. Gagawa po ng isang kwarto na doon po ilalagay ang lahat ng mga malilikom. Kaya po sana yung bawat isa sa atin, kung may mga damit po tayong mga maliliit or masyadong malaki dahil namayat, hindi atin pong ibahagi. Isa po itong napakalaking tulong. At yung patuloy po na pagsasaayos ng church, philosophy of mission. Patuloy po natin ipanalangin. Sila po ay mga nakakatanda po dito sa church. Sila po ay nag-meeting na ng last Monday po yata. At patuloy po natin ipanalangin na sana po ay ito po ay maayos at sa darating pong mga araw ay patuloy pong magkakaroon ng meeting. Kaya po, isa pong napakalaking bahagi yung ating pananalangin. Kaya purihin po yung Panginoon at siya po yung maitaas sa gabing ito. Yun lang po. So, salamat po sa mga balita at kaunti lang pong karagdagan. Pagpray nga po natin daw po ang Puyo. This coming Feb or February, they will start their prayer meeting as
permission by our pastor, pagkatapos daw po ng kanilang anniversary, sisimulan nila ang kanilang prayer meeting on Friday. So yun ho, at ang kanila daw po naisin sa Puyo ay maging Macedonian church o Macedonian ministry ang kanilang mangyayari. So yun po, alam niyo po ang Macedonian, yan po ay tunay na mapagbigay o generous church. At yun pong ating sa second Sunday, piniprint na daw po yung invitation. Mamaya po, after ng ating service ay makakuha po tayo at makapag-distribute tayo ng ating invitation para po sa darating na linggo ay unang gawain po ng ating pangaral, pangkahalatang pangaral ay biyaan tayo ng maraming bisita. Yun po. At iba pong mga balita pa, hindi ko po naisulat dito. Yun nga pong mga meeting na wala pa pong konfirmadong araw. Lahat daw po ng Sunday School teachers, especially our adults department, ay para po maging maayos yung ating mga pagtuturo. Muli, tayo po ay magkakaroon ng, especially po, kasama ang Children's Department, ay magkakaroon po tayo ng meeting sa mga darating na araw. So, hinahanapan pa natin ang araw dahil ngayong linggo po ay medyo marami-rami ang schedule sa atin. At yun ang ating mga balita pa. At ano pa bang narito? At nangangailangan din po ang puyo ng 15 pa daw po stall, Pastor. Sa atin po, dahil marami na daw po silang nakaka-attend uli, they are needing 15 more stall. Yun pong upuan na wala naman pong sandalan. So, yun ang ibang mga balita. Pag-pray nga po natin. Yan. At sige po, palain tayo ng ating Panginoon. Sa linggo po, ang ating tema ay God's in His Holiness sa umaga. At sa hapon po, yung ating first night o first day of our annual revival meeting. So pag-pray po natin ang ating Pastor Fred De Vega. At sana po mga kapatid, dito po ay ating revival. Makita po tayo, yung pong ating naisin, yung umaaten sa umaga ay makabalik po sa hapon dahil ito po ay isang taon muli ang ating tatahakin. Sana po sa pagtahak ng taon ay tayo ay may malakas, masigla para po sa pagsulong muli ng ating taong gugugulin sa ating iglesia. Ito po, na-edit na ang ating attendance. 2014 na. Yan. So, salamat po. Tumawag po tayo ng ating special number sa gabing ito bago tayo makarinig muli ng paghamon ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay maghahandog ng isang tanging bilang ulit para sa ating Panginoon. Ang title po na aking awitin ay, O Diyos, ipakita mo. Tunay nga po na sa ating mga buhay, nawa ay ang ating panalangin palagi sa Panginoon na ay ipakita niya kung ano yung kalooban niya sa ating buhay. Nawa po ay maging pagpapala po sa inyong lahat rin ang mensahe ng awiting ito. Ipakita mo sa akin